Excited ka na ba sa bago nating segment? Or ready ka na bang matuto ng mga CAD softwares? Relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Basta ihanda mo lang ang laptop at computer mo at tayo na mag-aral. Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Engineer Kim, your engineer for today. Sa mga di pa naka-follow at naka-subscribe sa mga social media accounts ko, baka naman nasa description ng mga links para updated tayo sa mga latest uploads ko about mechanical engineering. Kaya kung ready ka na, let's go! In this video, I will share to you a quick background about AutoCAD. Saan ba siya nag-originate? Sino ba naka-imbento sa kanya? And bakit nga ba siya tinawag na AutoCAD? And an introduction about AutoCAD interface. Kaya kung ready ka na, simulan na natin. AutoCAD is derived from two parts. We have Auto and then CAD. The word Auto comes from the word Autodesk, in which ito yung company na nag-develop ng software, and it was founded by John Walker and the group of programmers in 1982. And the word CAD is a short term for Computer-Aided Design, in which it refers to the use of computers to assist in the creation, modification, and analysis of design. Thus, AutoCAD is essentially refers to Autodesk Computer-Aided Design Software. Okay. So, nagka-idea na kayo guys kung saan nga ba nag-originate yung word na AutoCAD. And now, let's proceed sa pinaka-main event ng video na to. Kaya ihanda nyo na yung laptop or computer nyo and magsisimulan tayo. Okay guys, so let's start. So, in your laptop or desktop computer, click nyo lang tong AutoCAD. Okay guys, by the way, I'm using 2022 version. If you're using lower version, okay lang siya guys kasi more or less same lang naman ang interface nila. Okay? So if gusto mong i-upgrade into higher version, just go to Autodesk website and pakita mo lang yung proof na student ka and then bibigyan ka nila ng 1-year license. Okay? So, ito na guys. So, nag-open na tayo ng AutoCAD. So, ito yung unang interface na makita mo. As you can see guys, naka-blur tong mga buttons. Buttons ang tawag dyan guys. Okay guys, so para makasunod kayo, sundan nyo lang yung pointer ng mouse ko. Ito guys, okay? So, on the left side, makikita ka ng open and then new. So, pag kinlik mo tong open, so pupunta ka sa mga existing files mo kung saan mo siya sinave na folder. And then, punta tayo dito sa new. Okay, click natin. Okay, so ito na yung pinaka-interface ng AutoCAD mo. Sa iba guys, once na-click na yung AutoCAD, dito na siya agad mapupunta. So, sa case ko kasi, may isa pa nga tayong interface na na-open, kaya kinlik lang natin yung new. Okay guys, so simulan natin. Okay, so sundan nyo tong pointer ng mouse ko. Okay, so punta tayo dito sa upper left corner guys. So ito yun, nakikita nyo yung mga icons dyan. So itong letter A na to guys, ang tawag dyan is application bar. Okay, so click natin tong drop down arrow. Yan guys, so as you can see, makikita mo ulit yung new, open, save. So okay, so kapag gusto mo bukas ng new drawing, click mo lang new, open na new, open na existing file. Okay? So, yan. And then, sa tabi nitong application bar, meron tayong quick access menu. Okay? So, as you can see, halos same lang din naman kung ano yung nakita nyo dito guys. So, yung new, open, save is makikita nyo rin siya dito sa quick access menu. Yan. Okay? So, punta tayo dito guys sa upper part din. So, makikita kayo ng drop down arrow na may solid line. So, ang tawag dyan guys is menu bar. Okay, so click natin. Ayan. So, may makikita ka dyan mga naka-check saka uncheck. Ito guys, kung gusto mong mag-add ng buttons sa taas nyo, like yung plot preview, pag click mo yan, ma-add siya dyan guys. So, if gusto mo lang na maraming naka-open dito sa taas, pero kung ayaw mo naman, pwede naman i-uncheck mo lang siya. Ayan. Uncheck. So, mawawala na siya guys. Match properties. Ayun guys. So, nawala. And then, tong layer, tatanggalin natin. Okay. So, nawala na siya guys. Okay. So, baba tayo ng kaunti. So, ito nakikita nyo na maraming buttons. Okay. Buttons tawag dyan guys. Sa mga, itong iba't ibang command na to. Buttons yan. Okay. Ribbon ang tawag dito guys. Ribbon. Yung area na to.
And then sa ribbon, may mga tab siya. So, merong home, insert, annotate, parametric. Yan. So, feel free to explore guys. Marami kayong makikita dito. Each tab guys, iba't ibang purpose niya. Kaya, may explore nyo talaga siya. Okay? So, baba tayo ng kaunti guys. So, may nakita kayong tab dito. So, may start and then drawing. So, dito, is pwede ka mag-add ng drawing tab mo. So, click mo lang tong plus sign, mag-add ka na dyan ng drawing mo. Yan. Ayan, guys. And then, baba tayo ng kaunti, makikita nyo tong tab. And then, 2D wireframe. Okay, so, pag kinlik nyo tong tab, ito yung guys, yung mga model views. Kung gusto mo ang view ng object mo is button, click mo lang tong bottom. And then, kung left side, right side, front, back, ito. And guys, ito is, itong mga to is usually sa 2D to, yung top to back. Ito yung nakikita nyo to. And then, itong SW, SE, NE, or yung northwest, southwest, southeast, northeast, northwest. So, ito usually sa mga 3D drawings. Okay, so, ito yung model views nyo. Gusto nyong palitan, okay? And then, dito sa tabi niya na 2D wireframe. Okay, so, in 2D wireframe, guys, ito yung sa pang 2D lang to. Okay, so yung iba na to, yung conceptual, hidden, realistic, usually to mas maganda sa 3D. Sa 3D mo siya makikita. Okay, so punta naman tayo dito sa right side natin, which is ito guys. Tawag dito is view cube. Okay, so yan natin guys, kung gusto mong palitan yung mga perspective mo, right side, back, left. Yan. So, for 3D, pag 3D naman, so, ayan, makikita mo yan, guys. Okay, so, balik na natin siya sa top. Okay? And then, may makikita ka rin dito, guys. So, ito, minimize tab. Okay, so, ayan, minimize, maximize, or close. Okay, alam niyo na to, guys. Then, baba tayo dito, sa right side pa rin, lower right side. May makikita ka dyan na tatlong lines. So, for custom, ito yung kung gusto mo dagdagan tong mga nasa ibaba mo na to na buttons, click ka lang dito or check and check. So, kaya nang sa menu bar, guys. Same lang siya ng function, okay? So, ang tawag naman dito, guys, sa baba na to is status bar. So, di ba yung sa taas, menu bar. So, dito naman is status bar, okay? So, may makikita ka ditong gear icon, guys. So, click natin siya. So, itong mga mechanical, structure, 3D basics, modeling. So, sa iba kasi, guys, merong annotation. Yung annotate, okay? So, di ba ibang version yon. So, ayan, guys. So, yung sa akin kasi ito lang. Kasi AutoCAD mechanical siya, eh. Okay, so, dito, kung gusto mong magpalit ng workspace mo, kung gusto mo is structure. So, yan. Ganyan ang itsura ng structure, guys. And if gusto mo naman sa 3D basic, so ayan, nakita mo guys, itong nasa ribbon, na bago na yung mga buttons. Kasi for 3D na siya guys. Yan, iba na rin tong mga nasa tab. Yan. Yan, explore nyo lang yan guys. Iba na rin siya dyan. Okay, so 3D modeling. Okay, so yan, iba din. Iba rin yung nasa ribbon niya guys, yung mga buttons. Okay, so solid, surface, mesh, visual. Ayan. Explore nyo lang dyan, guys. So, depende sa inyo, guys. So yung mechanical kasi dito is, ito yung for 2D drawing natin, guys. So, click ko lang. So, yan. Balik na ulit tayo dito sa 2D drawings natin. Okay? So, itong pinakamalaking space na to sa gitna, ito guys, itong black na to. Pero guys, pwede mo naman siyang gawing white. Depende sa gusto mo na background. So, i-discuss ko yan guys sa next na tutorial natin. Ang tawag dito guys, yung working space mo naman or working area mo. So, dyan ka magdo-drawing ng mga objects. Okay? So, paano ka mag-drawing? Pwede rin namang, isang option mo guys is i-click mo yung button na to sa ribbon, like circle. So, click mo lang yung circle. Ayan. So, drag. Usad mo lang yung mouse mo. Ayan. Then, click. Okay. So, ayan na. May nagawa ka ng object. Okay. So, another option guys is here. Okay. So, dito sa bar na to, itinatawag to guys na command. So,
So, yung bar na command bar. So, dito mo ita-type yung mga command mo. So, if kabisado mo yun naman yung mga commands natin, so, pwedeng i-directa mo na dito. Like, nag-drawing tayo ng circle, drawing mo, type mo C, and then enter. Okay, so, as you can see, meron ka na, hinihingan ka na niya ng specific center point. And then, ang gawin mo, click mo lang yung screen, and then drag mo lang ng kaunti kung ano yung gusto mong diameter or radius. Okay. Yan. Ayan guys. So, click mo lang uli. Ayan. So, may circle ka na. It's up to you guys kung saan ka mas convenient. Kung gusto mo yung tinatype yung command or kung gusto mo yung i-insert mo na lang dito. Click ka lang dito sa mga button sa ribbon. Okay guys. So, kung sa mga susunod na video ko guys, ituturo ko sa inyo yung mga different commands para hindi na kayo, para may idea din kayo ng kung paano at kung ano-anong mga command yung pwede natin gamitin. Kung ayaw nyo guys na kiklik lang dito, para may second option kayo. So, yun lang guys. So, ito yung pinaka interface ng AutoCAD and sana natulungan ko kayo na matuto. Okay, so marami pa akong gagawing video guys. Kaya for now, ito lang muna yung introduction ko ngayon para step by step tayo, hindi kayo ma-overwhelm sa information para mas ma-absorb nyo sa mga susunod pa na tutorials natin guys. That's all for today's tutorial guys, and hopefully may natutunan kayo sa tutorial ko ngayon, especially sa mga student or beginners na gustong matuto ng AutoCAD guys. Pwede nyo namang ulit-ulitin yung video ko. For free lang naman to. Kaya kung hindi ka pa naka-follow, nasa description ng mga links para updated din kayo sa mga latest tutorials ko. Okay? And if may extra time kayo guys, pwede nyo na rin siyang i-share para mapanood ng mga ibang friends natin na interested din na matuto ng AutoCAD. Okay? Once again, I'm Engineer Kim and this is my daily dose of tutorials. Thank you for watching. Bye-bye!